Richard Mix TV. Hello guys, welcome sa aking channel. For today's video ay hindi muna tayo mag-video tutorial. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang ibibigay sa aming pagkain ngayong araw sapagkat ang mga taga-kusina ay nagpapahinga dahil ngayon ay Eid al-Fitr kaya hindi sila magluluto ng ilang araw. Ngayon ay naghihintay ako ng pananghalian pero ang oras ngayon ay lagpas na ng pananghalian. Ganito talaga dito mga idol, hindi kagaya sa atin na alas 12 kailangan ay kumakain na tayo ng pananghalian. Dito sa Saudi ang oras ng kain nila ay alas 3 ng hapon. Kaya hindi ako nagpapawala ng tinapay dito sa aking kwarto dahil alam ko na dito sa Saudi ay iba ang oras ng pagkain nila. Kaya kailangan lagi tayong ready sa ganitong sitwasyon. Kaya kung nagbabalak kayong mag-ibang bansa lalo na dito sa Saudi, kailangan yung maging handa at mag-adjust sa ganitong sitwasyon. At ngayon nga mga idol, hinihintay ko na lang yung bumibili ng pagkain namin. At habang naghihintay ako ay pinapanood ko muna yung video tutorial dito sa YouTube. Ang isa pang problema namin dito sa pagkain ay kung anong uri ng pagkain ang bibilhin nila. Dahil iilan lang kaming Pilipino dito sa bahay ng amo namin. Kaya hindi na kami umaasa na Filipino food ang bibilhin nilang pagkain. Pero nagpapasalamat pa rin kami. Dahil kahit papaano ay libre ito. Kaya tayo na lang ang mag-a-adjust kung anong pagkain ang binili nila. Ipagpasalamat na lang natin na may pagkain tayo sa araw-araw. Kaya pag nagbabakasyon kami ng asawa ko ay talagang sinusulit namin ang pagkain Pinoy sa atin. Dahil sabik talaga kami sa lutong Pinoy. Maya-maya lang ay dumating na yung bumili ng pagkain. Tara mga idol, kunin na natin. At para makakain na rin ako. Ngayon mga idol, tignan na natin kung anong pagkain ang nabili nila sa atin. Pero kalimitang pagkain dito ay yung tinatawag nilang kabsa. O di kaya ay biryani. At meron ding tinatawag na paham. O mandi. Yung tinatawag na mandi mga idol, ito yung karne ng tupak. Maraming nakakaalam nito na nakapagtrabaho dito sa Saudi. So ito na mga idol. Buksan na natin ang biniling pagkain. Tignan natin kung may tumama sa mga nabanggit kong pagkain dito. At tignan natin kung ano-ano ang mga nasa loob ng plastic. Sa palagay ko, ito yung mga sauce nito. Ganito talaga ang mga pagkain dito. May mga kasama ng sauce. Kalimitan ito yung giniling na kamatis na may sili. At garlic sauce. Ngayon mga idol, buksan na natin ang isang ito. Sa palagay ko ito na yung ulam. Tignan na natin kung anong klaseng ulam ito. At ito nga mga idol. Para siyang adobong manok na pinaiga. Na parang pinirito na may kasamang sibuyas. At ngayon buksan naman natin itong nasa isang lalagyan. Pero panigurado ako na ito na yung kanin. Pero syempre ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkakaluto nito. Para siyang sinangag. Mga idol, titigan nyo ang pagkakaluto. Meron siyang mga passes sa ibabaw at medyo mamantika. Kaya kung nagbabalak kang mag-ibang bansa, ito ang isa sa dapat mong matutunan. Ang pag-aralan ng pagkain nila dito. At may kasama na rin siyang plastic na panlatag sa mesa. Ito yung tinatawag nilang sufra. So ayan mga idol, umpisahan na natin ang paglalagay nito. Kaya pag nag-abroad ka idol, hindi lang sa pakikisama ang i-a-adjust mo, at hindi rin sa paglayo sa mga mahal mo sa buhay ang titiisin mo. Pagod, puyat, pasensya sa mga katrabaho kundi pati na rin sa pagkain nila dito ang titiisin mo. Isalin na natin ang kanin mga idol. At tikman na natin ang pagkain ito. Medyo sanay na rin ako sa lasa nito. Dahil 15 taon na rin ako dito sa Saudi.
Kaya medyo pamilyar na ako sa lasa nito. At medyo sanay na rin ako sa mga pagkain nila dito. Pero syempre, mga idol, hinahanap ko pa rin ang lutong Pinoy sa atin. Kailangan lang nating magtiyaga dito. Para sa ating pamilya. Ikaw na nanonood idol. Kaya mo rin bang magsakripisyo para sa iyong pamilya? Tara mga idol, kain muna tayo.
At ito nga mga idol, nakatapos na akong kumain. So ngayon hindi ko naubos yung kanin. Dahil sobrang dami nito para sa isang tao. Ganon din ang ulam. Ito naman ang kaibahan sa atin. Dito napakadami nilang maglagay ng kanin para sa isang tao. Kaya tatakluban ko na lang ito, upang ibigay sa ibang lahi. Dahil may pinagdadalhan sila ng mga ganitong pagkain. Pinapakain nila ito sa mga hayop. Yung mga tirang kanin ay ipinapakain nila sa mga ibon sa labas. At ang tirang ulam naman ay sa mga pusa sa labas. So mga idol, sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea about dito sa pamumuhay dito sa ibang bansa. Marahil ay marami tayong mga kababayan na naghahanggad na makapagtrabaho dito sa abroad para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya tulad ko. At kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho dito, ay isipin natin palagi ang ating mga pamilya.